Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tuloy-tuloy ang paglago ko ng alak. Sobra akong frustrated sa nangyari sa encounter namin ni Alfred. Napahiya ako sa babae na kasama niya nang tahasan niyang sinabi dito na magkakilala lang kaming dalawa at walang espesyal na namagitan sa amin, kahit pagkakaibigan lang. Bakit kaya ganoon na lang si Alfred sa akin? Sobra niyang harsh pagdating sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong nalasing. Medyo wala na akong tama sa huwisyo at ngayon ay sumabay na ako sa indayog ng musika dito sa bar na pinuntahan ko ngayon. Kasama ko kanina si Lance pero aywan ko kung nasaan na ang lalaking yon. Alam ko na pinagigitnaan na ako ng ilang mga lalaki na tila nag-i-enjoy sa pakikipagsayaw. Lahat ng pagkabigo at pasakit na idinulot ni Alfred sa puso ko ay nasa isipan ko ngayon. Kaya wala na akong pakialam sa paligid. Gusto kong ibuhos ang hinagpis ko dahil bigong-bigo ako sa pag-ibig na kailanman hindi naging akin. "Hey, Miss Beautiful, wanna go with me?" Tanong sa akin ng lalaking kanina pa nagpapakyut. "Sorry, pero mas gusto ko dito." Nakangisi kong sagot naman dito. "I only want to dance." Inilapit ng lalaki ang kanyang bibig sa aking tainga. "We can dance together in private." Kahit lasing na ako pero hindi pa naman tuluyang nilamon ng alak ang aking katinuan. "Umalis ka na, ayaw ko sa'yo. Pangit." Nakangisi kong sambit dito. Alam kong nainsulto na itong lalaking lumalandi sa akin kaya dumilim ang kanyang mukha habang nakatingin siya sa akin. "Pangit pala ha? Tingnan natin kung matatawag mo pa rin akong pangit pagkatapos kang masarapan sa gagawin ko." Galit niyang sambit sabay hawak sa aking pulsuhan at hindi ko napaghandaan ang paghila niya sa akin. Nagpupumiglas ako at pinilit kong kumawala sa lalaking humila sa akin. Nagsisisigaw ako pero wala man lamang tumulong sa akin hanggang sa umabot kami sa isang pasilyo na walang katao-tao. Patuloy pa rin akong nagpupumiglas at pinipilit kong kumawala sa kanya. Pero maliban sa mas malakas siya sa akin, medyo nanghihina na rin ako dahil sa kalasingan. Napaiyak na lang ako. Ito na siguro ang katapusan ko. Kung kailan nawala na ako ng pag-asa na makawala mula sa manyak na ito. Napasigaw na lang ako nang may biglang sumuntok sa lalaking humila sa akin. Alam kong may mga nag-aaway sa aking harapan, pero medyo blurred na ang aking paningin at para na akong mabubuwal. Tuluyan kong naipikit ang aking mga mata. At wala na akong pakiramdam sa nangyayari sa paligid. Naalimpungatan ako na parang karga-karga ako ng kung sino. Pumasok kami sa isang kwarto at maingat niya akong inihiga sa kama. Bahagya kong ibinuka ang aking mga mata. Patay na yata ako at nasa langit na ako ngayon kasi si Alfred ang nakikita ko. Nakatitig siya sa akin na parang isa akong napakahalagang tao na kailangang protektahan. "Alfred?" Tila nananaginip kong sambit sa pangalan nito. Hindi siya sumagot at nanatili lang siyang nakatitig sa mukha ko. Hinila ko ang kanyang kuwilyuhan at walang sabi-sabing itinapat ko ang aking labi sa kanyang labi. I wanted to kiss him, but hindi ko alam kung paano ba ang humalik. Pero ang mga labi na niya mismo ang kusang gumalaw. Kaya natagpuan ko na lang ang aking sarili na sumabay sa galaw ng mga labi niya. Napaungol kami pareho sa sobrang intensidad ng halika namin. Pumaibabaw na siya sa akin. Ang huli kong naalala ay ang paglakbay ng mga kamay ni Alfred sa aking malambot na katawan. Nagising ako dahil sa liwanag na pumapasok sa glass window. Hindi pamilyar sa akin ang lugar na namulatan. Inaalala ko ang nangyari kagabi. Iniligtas ako ni Alfred mula sa manyak na lalaki na gusto akong gawan ng kasamaan. Dinala ako ni Alfred sa lugar na ito. Nag-init ang pisngi ko nang sumagi sa isip ko
ang pagkahalika naming dalawa ni Alfred kagabi. My first love is also my first kiss. Ang saya ko sa isipin yon. Kilig na kilig ang puso ko. Sa tingin ko mas namula ako nang naalala ko kung anong bahagi na ng aking katawan ang nahawakan ni Alfred kagabi. Maliban sa aking ulo, wala nang nananakit na iba. Kinapa ko naman ang aking pagkababae. Hindi naman ito masakit. Ibig sabihin lang nito, berhen pa ako. Walang nangyari sa aming dalawa ni Alfred. Iginaya ako ng aking mga mata. Hinahanap ko sa paligid si Alfred, pero walang Alfred akong nakikita. Paano kaya ako umasta sa harapan ni Alfred pagkatapos ng halika namin kagabi? Namamawis tuloy ako sa sobrang kaba, kahit napakalamig naman ng aircon. Bumukas ang pintuan at iniluwa doon ang dalawang babae. Hi, nakangiti ito. Mabuti naman at gising ka na. Sino kayo? Kunot noo kong tanong dito. Ako nga pala si Ana, siya naman si Marie. Iniligtas ka namin kagabi mula sa isang manyak na lalaki. Mabuti na lang at pareho kaming black belter sa taekwondo. Ani naman nagpakilalang Ana. Nawalan ka ng malay at hindi na naman namin alam kung saan ka namin iuuwi, kaya dinala ka na lang namin dito sa hotel room. Kumusta ang pakiramdam mo? Kayo ang nagligtas sa akin? Lito-lito akong tanong dito. Lasing ako kagabi pero malinaw sa akin ang nangyari. Sigurado ako na si Alfred ang kasama ko. Ano yun? Panaginip lang ba iyon? Pero bakit parang totoo? Napatingin ako sa dalawang babae na kaharap ko ngayon. Sabay silang napatango sa aking tanong. Pagkatapos kong magpasalamat sa kanila dahil sa pagliligtas nila sa akin kagabi, agad din akong nagpaalam. Mukhang isang panaginip lang talaga ang nangyaring halikan sa aming dalawa ni Alfred kagabi. Napag-alaman ko kasi na nag-out na pala siya sa hotel room bago pa ako pumunta sa bar at dumiretso na si Alfred sa kanyang flight. Mukhang hanggang panaginip ko na lang talaga si Alfred. Kailanman hindi niya matutugunan ang pag-ibig na nadarama ko para sa kanya. Kahit pa may asawa na ang aking kaibigan na si Danaya na siyang mahal ni Alfred. Lumipas pa ang mga araw at ilang buwan na ring ikinasal si Danaya at Axel. Pero nag-abala pa rin kami na Gio at Kia sa kaibigan namin dahil hindi namin siya napagpaparamdam sa amin pagkatapos ng birthday nito. Plano na sana namin na bisitahin ang kaibigan namin sa penthouse nila mag-asawa. Kaya lang nahihiya kami sa asawa ng aming kaibigan. Hindi naman kasi kami close sa amin si Axel. Isang araw halos nagulantang kami ni Gio nang tumawag si Danaya sa amin. Hindi ko alam kung anong problema niya at sinabi niya sa amin ni Gio na pagkatapos ng 3 araw mula nang tumawag siya, pag hindi pa rin siya nagpakita sa amin ni Gio, ay pupuntahan namin siya sa penthouse nila ng kanyang asawa. Gumapang sa akin ang sobrang pag-alala para sa aking kaibigan at halos silahin ko na ang araw para maging 3 araw na ito. Ma'am, pinapatawag kayo ng daddy mo. Nasa loob siya ng kanyang opisina dito sa bahay. Salubong sa akin ng isa sa aming kasambahay. Kakarating ko lang mula sa paaralan. Maganda ang aking ngiti ngayon dahil nakasama ko si Alfred kanina. Pero bigla napalis ang aking ngiti dahil sa sinabi ng katulong. Ano na naman kaya ang kailangan ni Dad sa akin? Sana naman, wag niya akong kulitin na sa bagay na tungkol sa negosyo dahil ayaw ko talagang pamahalaan kahit na ano pa ang negosyo niya. Dumiretso muna ako sa aking kwarto para magbihis, saka ako pumanhik sa opisina ng aking ama. Dad, pinatawag mo raw ako. Ani ko sa kanya. Umupo ka. Uwi ka naman ito. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Umupo ako sa upuan na nasa harapan ng kanyang executive table. I want you to go with me this night para sa isang dinner kasama ang isang investor, bagong business na gusto naming pasukin ng tito mo. Dad, I didn't ask you to do this ha, Maureen. I command you to follow what I say. I am a public official. Naiintindihan mo ba, Maureen? Alam mo bang gusto kong tulungan ang Tito James mo sa pagmamanage ng ating negosyo. Pero ikaw, pinipilit mo pa rin pumasok dyan sa medical school. Alam mo namang nag-iisa lamang kitang anak. Kung may kapatid ka lang sana, hindi ako. Okay, Dad. Putol ko pa sa iba pa niyang sasabihin.
Alam ko naman kung ano ang patutunguhan ng kanyang ipinupunto. Hindi man niya literal na sinasabi. Pero alam ko, ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng aking ina. Hindi nagtagal ang pag-uusap namin ng dad. Agad din akong lumabas sa kanyang opisina dahil hindi ko na matagalan ang kanyang presensya. Mahal ko ang aking ama, pero malaki ang tampo na kinikimkim ng puso ko para sa kanya. Nang nakapasok na ako sa aking kwarto, hindi ko na napigilan ang tuluyang paglaglagan ng luha ko. Matatawag ba na sutil akong anak kung sinusunod ko lang ang sigaw ng puso ko? Ako kasi yung klase ng tao na laging sinusunod ang puso ko. Hindi ko alam kung makakabuti ba ito o hindi, basta ganito ang aking pagkatao. Suot ang isang formal na damit, agad akong lumabas mula sa kwarto nang pinatawag na ako ni dad. Magkatabi kami ni dad sa passenger seat at pareho kaming walang imikan. Ang driver lang ang kinakausap ni dad paminsan-minsan. Mag-ama kami pero hindi kami komportable sa isa't isa. I don't remember a single memory with him na hindi ko nararamdaman ang kalamigan niya sa akin. Magkatabi na kaming nakaupo ni dad dito sa loob ng isang napaka-formal na restaurant. Hinihintay namin ang pagdating ng sinasabi niyang investor sa bagong negosyo na bubuksan nila ni Tito James ko. Good evening, Mr. Esteban and Mrs. Esteban. I'm sorry I'm late. May isang meeting pa kasi akong tinapos. Napaangat ang aking mukha bigla ng isang pamilyar na boses ang aking narinig at tama nga ang hinala ko. Si Alfred ang hinihintay namin ni dad na investor. Mas lalo siyang gumuwapo sa kanyang suot na formal na suot at hindi man lamang maitago sa formal na kasuotan ang kanyang magandang pangangatawan. It's okay, Mr. Harrison. Ganyan naman talaga tayong mga businessman. We're too busy. Anong meeting kaya ang pinuntahan ni Alfred? Kanina pa lang kami naghihintay. Pagkatapos pa namin magkita, dumiretso kaagad at sinabi niyang business meeting ito. By the way, Mr. Harrison, this is my daughter, Maureen. Pakilala ni dad. Ipinakilala niya kami ni Alfred sa isa't isa. Kung alam lang niya na magkakilala naman talaga kaming dalawa. Abala naman si dad at Alfred sa pag-uusap tungkol sa negosyo. Nakikinig lang ako sa kanila kahit sa totoo lang. Wala akong masyadong naiintindihan sa pinag-uusapan nilang dalawa. Out of place ako sa dalawang lalaking mahalaga sa akin. Mabuti na lang at si Alfred ang sinasabi ni dad na investor. Dahil kung ibang tao pa siguro itong kaharap namin ngayon, baka kanina pa ako nababagot. Pero dahil si Alfred ang kasama ko at kaharap ko ngayon, kaya okay lang sa akin kahit buong gabi pa itong business dinner na ito. Hindi alam ni Alfred na palihim kong sinusundan ang bawat galaw niya, pati na ang bawat pagkibot ng mga labi niya. Pasensya ka na, Mr. Harrison, kung sadyang tahimik itong anak ko. Ang totoo niyan, hindi talaga siya mahilig sa business. Puna ni dad sa akin at napangiti ako. Naiilang ako sa isipin na nakatitig sa akin si Alfred ngayon. Well, she has to look for a husband who was business-minded. Sa dami ng business na gusto mong pasukan, Mr. Esteban. Nakangiting sabi ni Alfred na titig siya sa akin. Hindi ko mapigilan ang makadama ng kilig. Ino-offer ba ni Alfred ang sarili nito para maging asawa ko? God, parang may paru-paro sa loob ng aking katawan. Yeah, napag-usapan na nga namin ng kumpare ko na ipakasal silang dalawa ng best friend na rin naman niyang si Giovanni. Close naman sila at komportable. At isa pa, business-minded din yun. Perfect for my daughter. What? Laking mata akong napatingin kay dad. Wala akong kaalam-alam nitong sinasabi niya. Hindi ko maisip ang sarili ko na pakakasalan si Gio. Aside that, na parang kapatid ko na siya, bakla pa rin ang tingin ko sa kanya. Napatingin naman ako kay Alfred. Gusto kong makita ang magiging reaksyon niya kung may kahit konting panibugho ba siya sa mga mata. Pero malapad pa rin ang pagkakangiti ni Alfred. Giovanni, perfect for your daughter. I assured you, Mr. Esteban. It's just a simple word, pero parang patalim na humihiwa sa puso niya. How about you, Mr. Harrison? May asawa ka na ba? Not yet. Soon to be married. Ikakasal na siya? Kanino? Maya't maya lang nagpaalam si dad dahil may mahalagang tawag itong sinasagot.
Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na kausapin si Alfred. Ikakasal ka na pala. Panimula ko naman. Kuryoso talaga akong malaman kung sino ang maswerteng babae na kanyang pakakasalan. Ngayon palang napakasakit na. Mukhang hanggang pangarap ko na lang siya. At kailanman, hindi niya nanaisin na mahalin ako na higit pa sa isang kaibigan. I have to be happy for him. Kahit pa masakit. Yes, I will ask Danaya to marry me. Babalik na si Wilma. At sigurado ako na maghihiwalay na sila ni Axel. Mahal ko si Danaya at handa akong saluhin siya. Gusto kong maiyak sa aking narinig. Mas masakit pa ang nadarama ko ngayon dahil sa aking narinig kaysa nadarama ko kanina. Napaangat ako ng mukha para mapigilan ang pagbabanta ng mga luha ko. Si Danaya. Si Danaya pa rin ang babaeng gusto niyang pakasalan. Umiiyak ang puso ko sa isipin na hanggang ngayon, si Danaya pa rin ang gusto niya. Si Danaya pa rin ang mahal niya. At si Danaya pa rin ang pangarap niyang maging asawa. Kaya kailangan mong tulungan ako, Maureen. Kumbinsihin mo si Danaya na pakasalan ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang pigilan ang luha ko. Kaya mabilis akong tumayo at mabilis na nagpaalam kay Alfred na pupunta muna ako sa restroom. Nang nasa loob na ako, agad na tumulo ang aking luha. Hinayaan ko ito na tuluyang rumagasa sa mukha ko. Pagkatapos ng ilang minuto kong pag-iyak, agad kong inayos ang aking sarili. Napatingin ako sa aking sarili sa salamin. Hindi ba talaga ako kamahal-mahal? Bakit ba hindi ako magawang mahalin ng buo ng dalawang lalaking minahal ko? May problema ba sa akin? Hindi ba talaga ako kaibig-ibig? Namumugto ang mga mata ko at wala akong gana sa araw na ito. Parang sirang plaka pabalik-balik sa aking isipan ang pinag-usapan namin dalawa ni Alfred kagabi na nakahanda pa rin siyang pakasalan si Danaya. Pangit mang isipin pero minsan hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili na makadama ng inggit para sa aking kaibigan. Bakit ba siya na lang ang laging nakikita ni Alfred? Mabuti na lang at absent ang dalawang professor namin ngayon dahil hindi din naman ako makapag-focus ng maayos sa mga leksyon namin ngayon. Kaya napagpasyahan kong umuwi at mag-absent na lang sa iba ko pang subject. Dahil sa aking pagmamadali kaya hindi ko napansin ang isang tao na pasalubong sa akin. Oops, sorry. Pamilyar na boses pero hindi ko na lang maalala kung kanino ko narinig. Napaangat ako ng mukha, nagkatinginan kami na lalaking kilala ko. Lance? Maureen? Sabay naming sambit na dalawa. Sa kaniya ako tinulungan na pulutin ang ilan sa mga gamit ko na nahulog at umayos kami ng aming pagkakatayo. Wow, nagkita tayo ulit. Oo nga no? Matipid akong ngumiti sa kanya. Nagkasama kami doon sa Cebu. Iyon ang dinaluhan kong business event. Magkasama kami doon sa club pero bigla na lang siyang nawala. Kinabukasan nagkausap din kami at nagkaliwanagan. Hindi naman daw siya umalis. Sadyang sa dami ng tao naghihiwalay kaming dalawa. At halos buong gabi niya akong hinanap. Yun na ang huling pagkakataon na nagkita kaming dalawa. Ilang buwan na rin ang nakakalipas. Malapit nang maging 1 taon. Mukhang muli tayong pinaglapit ng tadhana ah. Nakangiti niyang wika. Ngiti lang din ang isinagot ko sa kanya. Wow, nag-aaral ka pala dito na maging doktor? Halata naman dahil sa kanyang suot na uniforme. Oo, pangarap ko kasi na. Natigil ako sa aking nais sabihin nang tumunog ang aking cellphone. Excuse muna ha, ani ko naman kay Lance. Tumayo na lang siya. Hindi na naabutan ang tawag dahil end na rin nang tuluyan kong nakuha ang aking cellphone mula sa aking bag. Pero bago ko pa tuluyang maibalik ang aking cellphone sa aking bag, isang message ang aking natanggap. Agad ko itong binuksan at halos sumirko ang puso ko nang nabasa ang pangalan ni Alfred na siya nag-message sa akin. Agad kong naramdaman ang sobrang excitement kaya mabilis kong binuksan ang mensahe ni Alfred. Pagkatapos kong basahin ang mensahe ni Alfred sa akin, agad na gumapang sa aking sobra ang pagkaalala para sa aking kaibigan na si Danaya at matinding galit para sa kanyang asawa na si Axel. Nasa hospital daw ngayon si Alfred. Dahil dinala niya si Danaya sa hospital, pinalayas daw ito ni Axel at dinudugo daw dahil buntis ito. Wala akong inaksaya na oras, agad akong nagpaalam kay Lance
At mabilis pa kaysa sa 4:00 ang mga hakbang na aking ginagawa para mapuntahan ko na lang agad ang aking kaibigan. Nasa loob na ako ngayon ng aking kotse. Binabaybay ang daan papunta sa ospital na sinasabi ni Alfred. Habang nagmamaneho, hindi ko mapigilan ang magngit-ngit sa sobrang galit para kay Axel de la Cuesta. Walang hiyang de la Cuesta na yun. Kung alam ko lang na itong ginagawa niya sa kaibigan ko. Sana pinilit ko na lang si Danaya na tanggapin ang offer ng tita ko. Akala ko talaga masaya si Danaya sa piling ng asawa niya. Ang galing talaga magtago ni Danaya. Sa loob ng 1 linggo, hindi ako pinatulog ng aking konsensya. Lagi akong inuusig nito. Gusto kong itama ang mali na nagawa ko dahil alam ko naman na hindi pa huli ang lahat. Pero sa tuwing tititigan ako ni Alfred at sinasabi ng kanyang mga mata na kailangan kong itago ang katotohanan kay Danaya, hindi ko mapigilan ang puso ko at natagpuan ko ang sarili na pinagbibigyan siya. Mali ako, gaga ako, dahil hindi ko maipaglaban ang bugso ng damdamin at nagawa kong pagtaksilan ang aking kaibigan. Ngayong araw na ito ay lalabas si Danaya dito sa ospital. Kasalukuyan akong nasa billing section para bayaran ang hospital bill ni Danaya at nang makaalis na kami dito. Katatapos ko lang magbayad at aalis na sana ako. Pinagtatagpo na naman tayo, Destiny. Dito, napalingon ako sa nagsasalita at napangiti ako nang nakilala ang lalaking kaharap ko ngayon. Lance, anong ginagawa mo dito? Hindi ko mapigilang tanong. Nginitian ko lang din siya. Heto, magbabayad ng hospital bill ng tito ko. Ikaw, sino sa mga kamag-anak mo ang nandito sa hospital ngayon? Ngumiti din siya. Kaibigan ko. I see. Nag-usap kami sandali ni Lance. Magpapaalam na sana ako sa kanya nang biglang dumating naman si Alfred. Alfred Harrison? Magkakilala pala kayo. Baling ni Lance sa akin pagkatapos silang magbatian ni Alfred. Sasagot na sana ako nang naunahan ako ni Alfred. Oo, magkaibigan kami. Napaawang ang aking labi sa sinabi ni Alfred at mabilis niya akong hinila na hindi man lamang ako nakapagpaalam na maayos kay Lance. Ano ba, Alfred? Bitiwan mo nga ako. Naiirat akong sambit sa kanya. Binitawan naman niya ako at halos hindi ko maipinta ang hilat siya ng mukha ko. Nang mapatingin naman siya sa akin. Sabog ang kanyang kilay at napakadilim ng kanyang anyo. Nakadama ako ng takot sa kanyang hitsura pero nilabanan ko ito. Anong taken ang pinagsasabi mo ha, Alfred? Gusto kong marinig mula sa kanyang bibig na nagsiselo siya sa kanyang nakita. Taken ka naman talaga, di ba? Ikakasal ka na kay Gio. Nakadama ako ng panlulumo sa kanyang sinabi. In that Lance, Montemayor? He's a playboy. Mas madalas magpalit ng babae ang lalaking iyon kaysa maligo. Concern lang ako sa'yo, Maureen. Kailan ka pa naging concern sa akin, Alfred? Hindi ko mapigilang sambit. Puno ng pagtatampo ang boses ko. Nag-aalala ako sa iyo, Maureen. Hindi mo napansin yon dahil hindi ko madalas pinapakita sa iyo. Pero kung alam mo lang, nag-aalala ako sa iyo. You will know that I never mind, Maureen. Aniya saka nagpatiuna na sa paghakbang. Kunot noo ako na nasundan siya ng tingin. Alam kong may gusto pa siyang sabihin pero parang may pumipigil na sa kanya. Hanggang kailan ba ako masasaktan? Ilang taon na ba? Matagal-tagal na rin pala. Pero hanggang ngayon tinitiis ko pa rin ang ganitong pakiramdam. Malapit o malayo man si Alfred, wala pa ring pinagkaiba. Nasasaktan pa rin ako. Pero kahit paulit-ulit na parang sinasaksak ang puso ko, gusto ko pa ring makita at makasama si Alfred. Bakit ba ako nagpapakamartir pagdating sa kanya? Inimbita ako ni Lance para sa isang dinner. And accept ko naman ang kanyang invitation. Kailangan kong ituon ang aking focus sa ibang lalaki. Iyon lang naman ang nadarama ko para kay Alfred. At kailanman, hindi na siguro magkakaroon ng katugon kung ano man ang nararamdaman ko para sa kanya. Kung pagdating ng hitsura, hindi ko naman masasabi na nakakalamang si Alfred kaysa kay Lance. Parehong biniyayaan ng walang maitulak kabigay na karisma ang dalawang lalaki. Pero dahil sadyang patay na patay ako kay Alfred, kaya si Alfred lang ang nakikita ko at si Alfred lang ang pinakagwapo sa aking paningin. Kahit ang tingin ko sa lahat ng lalaki na tumabi kay Alfred ay puro pangit.
Ito ang kabaliwan na dulot ng sekretong pagsinta ko sa kanya. Masarap kasama si Lance, palakwento at palatawa. Isang katangian na gustong-gusto ko sa isang lalaki. Pero sa malas, parang si Gio lang ang naaalala ko sa kanya. Hindi ko sinasabi na bakla din siya para sa akin. Ang ibig kong sabihin ay isang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Maureen, napatingin naman ako kay Lance nang hinawakan niya ang aking kamay na nasa ibabaw ng dining table. Katatapos lang naming dalawa na kumain. I like you, Maureen. At gusto kong malaman mo na gusto pa kitang makilala at gusto kitang ligawan. Parang may bumara sa aking lalamunan at hindi ko magawang magsalita. Alam ko naman na may ibang hangarin siya sa pakikipaglapit niya sa akin. Hindi ko lang napaghandaan ang mga naging reaksyon ko. Pupunta muna ako sa restroom. Hindi ko alam kung bakit ito pa ang nanula sa aking mga labi. Sure, nakangiting sagot naman ni Lance. Agad naman akong tumayo para pumunta sa restroom. Hindi naman talaga ako naiihi. Wala lang akong maisip na sasabihin. Hindi pa man ako masyadong nakakalayo nang mapatigil ako. Dahil nakita ko si Alfred na may kasamang babae. At kilala ko ang babae, si Wilma. Plano kong lumapit sa kanila para batiin si Wilma. Kaibigan ko din naman siya. Pero napahinto ako sa akmang paglapit sa kanila nang marinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Huwag mo akong tingnan na ganyan, Maureen. Na parang napakasama kong tao sa ginawa ko. Bakit hindi ba, Alfred? Sarkastikong sambit sa kanya. Hindi, Maureen. Hindi mo lang ako naiintindihan. Imbes na daan papunta sa restroom ang daan na tatahakin ko. Pero humakbang ako pabalik sa dining area. Napatigil ako nang hinawakan ni Alfred ang aking kamay. Napalingon ako sa kanya. Where are you going? Kunot noo akong napatingin sa kanya. Kailangan pa ba niyang magtanong? Halata naman siguro kung saan ako pupunta. I'm going back to my date. Ani ko naman sa kanya. At hindi ko alam kung bakit ko pa sinabi na may kadate ako ngayon. Kasama mo si Gio? No. Inagaw ko ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Kasama ko si Lance. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dumilim ang kanyang anyo bigla. Kasama mo si Lance? Sambit niya na parang nakarinig ng napakasamang balita. Oo, bakit ba? Hindi ko mapigilan ang mairita sa kanya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na playboy siya? Bakit ba napakatigas ng ulo mo? At ayaw mo makinig sa akin, ha? Paiiyakin ka lang ng lalaking yon. Gusto mo bang pakitaan pa kita ng pruweba? Sandali akong napanganga sa kanyang sinabi. Pilit kong ipinapasok sa aking isipan ang kanyang mga salita. As if naman, hindi mo ako pinaiyak, Alfred. Kung makapagsalita ka, parang napakabait mo sa akin. Alam ko naman na kaya ka lang naging mabait ngayon. Dahil kailangan mo ako para maitago ang mga sekreto mo. Para maitago ang mga kasinungalingan mo kay Danaya. Ang sarap sambitin pero wala akong lakas ng loob. Ano na naman yun sa'yo, ha, Alfred? Buhay ko naman to. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Huwag mo nga akong pakikialaman. Naiiritang wika ko sa kanya. Saka ako humakbang para layasan siya. Pero bigla niyang kinabig ang aking baywang at mabilis niya akong niisandal sa dingding. Nalaki ang aking mga mata sa kanyang ginawa. Iniharang niya ang kanyang malaking katawan sa akin. Ano bang problema mo, Alfred? Babalikan ko lang yung kadate ko. No, hindi ka na dun babalik. At susundin mo ako ngayon, ha, Maureen. Huwag mo akong galitin. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan mo ako? Hindi ko kailangan ng protection mo, Alfred. Just leave me alone. Nag-i-enjoy ako kasama si Lance. Hindi mo ba nakuha yon? Napaurong ako nang nabasa ko ang panganib sa mga mata niya. Napakatalim ng kanyang titig sa akin. Kinalma ko ang aking sarili. Ano ba talagang pakialam niya? Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin. Kaya sobrang panlalaki ng aking mga mata ngayon. Pabigla niyang siniil ng halik ang labi ko. At dahil sa nakabuka ang aking bibig, kaya hindi siya nahirapan para ipasok ang dila niya. Tila mapagparusa ang klase ng kanyang paghalik sa akin, pero hindi ko pa rin mapigilan na namnamin ang tamis ng mga labi niya. Ang sarap ay katulad din nung isang aking panaginip.
nung napanaginipan ko na naghahalikan kaming dalawa. Kaya hindi ko napigilan at naipikit ko ang aking mga mata at nakipagsabayan ako sa galaw ng mga labi niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Ngayon ay sumasabay ako sa awitin na tanging ako lamang ang nakakarinig. Nalalasing ako sa tamis ng labi ni Alfred at gusto ko pang mas lalong malasing, pero bigla kong naibuka ang aking mga mata nang tumigil si Alfred sa paghalik sa akin. At inilayo niya ang kanyang sarili mula sa akin. Hindi ko maintindihan ang hilat siya ng mukha niya. Parang hindi niya nagustuhan ang ginawa niyang paghalik sa akin. I'm sorry, Aniya. Forget that kiss, Maureen. It's unintentional. I didn't mean to kiss you. Gusto kong maiyak sa kanyang sinabi, pero pinigilan ko ng tuluyang paglaglagan ang aking mga luha. Ibig sabihin, wala iyon. I'm sorry. Tumalikod siya at humakbang para tuluyan akong iwan. Wala akong nagawa kundi sundan ng tingin ang papalayo niyang bulto. Hindi ko na napigilan ng tuluyang paglaglagan ng aking mga luha. Bakit ganun si Alfred? Bakit lagi na lang niya akong sinasaktan? Sinasadya man o hindi niya sinasadya?